na high blood ako. Mantakin nyo sa isang sala na 1/3 lang ang laki nito, 20 people ang pinahiga. Daig pa yung nasa city jail. Sabi ika nga nila, ang mga OFW at ating mga seaman ay tinaguri ang bagong bayani ng Pilipinas. Pero tila na high blood si Senator Rapi Tulfo at nagulat dahil ito ang kanyang nakita sa accommodation ng mga OFW. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. A couple of weeks ago, I did an inspection to the accommodation houses of some agencies, and I saw how deplorable the conditions are. Na high blood ako. Mantakin nyo sa isang sala na 1/3 lang ang laki nito, 20 people ang pinahiga. Daig pa yung nasa city jail. Totoo yan, I was there. I saw it with my own two eyes. Ang masaklap pa, every single night, kinakandado yung gate. At yung susi, hawak-hawak noong may-ari ng agency na nakatira sa ibang bahay. So pag nagkasunog, matutusta yung mga would-be OFWs. Yung pagkain, tinitipid, walang CR na maayos, walang shower. Yung kubeta nila na kung saan sila dumudumi, umiihi, doon na rin sila naliligo, magtatabo-tabo. Yung mesa na kung saan kumakain, yung mga would-be OFWs, doon na rin sila natutulog. Ang pinakamatindi rito, walang fire extinguisher. Pag nagkasunog, nakalak na ngayong gate, walang fire escape, maraming mamamatay. Ang daming mga pagkukulang. Ang tanong ko ngayon, wala ho ba tayo sa DMW na task force or grupo na nagmo-monitor itong mga accommodation houses? Yes po, effective nung Hulyo 2023, naging under our regulatory ambit yung nasa DMW, yung mga accommodation. Basically, merong registration requirement. Nung pre-DMW po kasi, wala po kasi sa regulasyon ng POA din ang pag-maintain ng accommodation. Meron lang po kaming pinalabas na MC po noon, and it's actually an MC on reporting. Pero Mr. Chair, noon pong nagkaroon na ng DMW Rules and Regulations noong 2023, mandatory na po yung tinatawag na registration. So all recruitment agencies which maintains accommodation facilities must be mandatorily reported po sa DMW. At meron po kaming inspection team na kung saan bago po ma-approve yung kanilang registration, kinakailangan puntahan po at inspectionin po. Pwede ba tayo magbuo ng task force, Secretary Olalia, from now on? And then, maraming mga nag-react after na pinost ko yun sa Facebook. Kung sabi dito sa amin sa Cavite, dito sa Makati, sunod-sunod na dito sa ganitong lugar. So, ibig sabihin, wala talagang ginagawa inspection from the get-go. Yes, Mr. Chair, we would be more than willing. And Can you do an accounting of all accommodation houses? right now, we are conducting a nationwide survey ng buong lahat ng, lalo na yung domestic worker recruitment. Kasi the mere fact na may accommodation sila na hindi nakarehistro, offense ka agad yun. Open and shut case po yun. There are 807 active land-based recruitment agencies in the Philippines. So, paano natin ma-monitor ito? Ang tansya ko, kalahati niyan ang nagre-recruit for domestic work. Doon po muna tayo pwedeng tumutok doon sa 400 na yon. May talaan naman kami ng mga nagre-recruit for domestic workers. So, Yusek Olalia, pwede ba tayo maggawa ng inspection? And then, next month, pag nagka-hearing tayo, I need pictures na they're compliant. Ayan parang hindi tao yung dapat tumitira doon. Parang hayop na. Come on, let's treat this. We call them makabagong bayani because pagdating nila doon sa bansa ng deployment nila, pagpabalik noon, marami silang dadaling pera sa atin. Dapat we should treat them properly. Yes po, Mr. Chair. With your clear instructions, we will follow it, Senator. At kami po ay magkukusa po rin din magbibigay ng update po sa inyo every now and then. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, tila mas masahol pa sa kulungan ng mga preso ang accommodation ng mga OFW. Kaya naman, uminit ang ulo ni Senator Rapi Tulfo. Ano bang sukatan ninyo or ratio para sa isang accommodation house na allowed ang number of workers o resident doon? From now on, I want you to set a standard. So, sa tinitingnan namin, yung Singapore housing standards for migrant workers, dun sa kanila, up to 12 residents per room. Kailangan disente po at matino. Tapos, at least 1 toilet, shower, and hand wash basin for every 6 residents. Correct. Yan Thank po you. ang nasa standard. Now, gusto ko rin ma-require na magkaroon ng cabinet bawat isa, magkaroon ng locker. The reason being is, siyempre, para meron silang mga gamit nila na mga importante, hindi mawawala. Cellphone nila, alahas nila, relo nila, pwede nila ilagay muna dyan habang naliligo sila. May paglalagyan. Emergency first aid kit, dapat, very important to me. At yung
nagbabantay doon, dapat meron din alam sa first aid. Diba? Yung kung sino man ina-assign nila doon, may alam. Yan, pumunta ako, first aid cabinet nila, walang kalaman-laman. Walang internet connection. Bigyan sila internet connection. Kasi karamihan sa kanila, umabot ng 2-3 buwan. And the only way to communicate to their relatives in the province, through internet at messenger sila, etc. Toiletries, wala. Bibili sila ng toiletries doon sa yung mga kakapal na mukha ng mga iho ng mga agency may-ari, may tindahan sila, sari-sari store, doon sa loob ng bahay. Doon bibili yung worker. O gusto mo ng toilet paper, wala ang toilet paper dyan. Dito ka bumili. Gusto mo ng kape, o may mainit na tubig dyan, magpakulo ka, pero gusto mong kape, bili ka rito. You see? Tapos isa pa, because karamihan sa ating mga kababayan, especially mga kababaihan, religyosa sana man lang, bigyan sila ng prayer room. So dapat mag-alat ng isang maliit na kwarto prayer room para sa mga kapatid natin Muslim. At tama po, Sen. And Sen, we have carefully noted yung observation yun, hindi sila makalabas. Para po sa akin, yung hindi sila makalabas is a badge of trafficking. Kasi ibig sabihin, hindi sila nando doon based on their own free will. Hindi pa sila fully convinced o pumayag na mag-a-abroad sila. Kasi bakit kailangan sila ikulong o hindi payagan umalis? Malamang ang explanation dyan, baka tumakas. Tapos nung pumunta ako doon, yung isang accommodation house doon, yung noodles ang ulam. Tapos nakaupo sa sahig. Tapos ngayon, nilalakihan ng mata para wag magsalita. Hindi si Tulfo, huwag kayo magsalita. Siyempre, takot yung mga workers. Talagang hindi makatao yung trato. Ma-high blood ka talaga. So, pwede tayo mag-inspect. Yes po. Isang pagpapatunay na hanggang ngayon at hanggang matapos ang termino ni Senator Rapi Tulfo, pinapatunayan niya na hindi niya pababayaan ang mga OFW, ang mga seaman at maging ang pamilya ng mga OFW. Kaya naman na-share mo na ang video na ito, ikaw bilang isang Pilipino at bilang isang OFW at bilang isang seaman at pamilya ng mga OFW. Ano ang masasabi mo sa patuloy na pagmamalasakit at pagmamahal ni Senator Rapi Tulfo para sa atin? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.